And then, doon ko nakita, sabi ko, sa mundo niya, yung reality niya iba. So parang sa business niya, nag-succeed siya. So, ito kasing konsepto mo, matagal ko na rin nakikita to, pero radical na radical talaga. Kasi dati, ang alam ko, parang ini-injection doon sa printhead yung tinta. Yun yung refilling. Yun yung ordinary refilling. Yung refilling, no? Ito, parang may mga reserba kang tinta. Ewan ko kung mafo-focus pa ito ng ating taas mo nga. May mga reserba ng tinta sa gilid. Ayan. Tapos nandiyan na lahat ng kulay, 6 na kulay pa. So yan yung anong binebenta mo diyan, yung system? Ito yung system. Which is something you import, you manufacture, ano to? We import it and then we retail it here. Alright. Under the brand of Bottomless Ink System na brand namin, ni-register namin sa Intellectual Property Office. Uy, talaga? Trademark nyo. Walang ibang pwedeng gumaya. Pero no, yung technology is imported. Pero yung branding lang. Branding yun dito. Tsaka yung importante sa negosyo is yung after sales. After diba? sales service. Walang kwenta isang produkto kung wala kang after sales. Kunyari, bumenta ka lang isang araw tapos natakbo mo yung customer mo. Wala. That's one technique. Ito, from time to time, bumibili siya ng tinta sa iyo. Yes. Tapos at minsan nagpapaservice. May warranty, may service warranty kaming Yan yung sinasabi Marlon na mas maganda ang negosyong tissue paper kaysa inidoro. Yung sinasabi mo. Kagaya nito, mas maganda ang negosyong refill ng ink kaysa yung pagbebenta ng computer. Pero ito pwede din gamitin ito sa bahay, no? Kung gusto mo, no? Pwede rin. Actually, marami kaming kliyenteng mga ordinary na sa bahay lang nila ginagamit. Pero marami sila piniprint o kaya pang opisina, no? Marami. Yes po. So sa magbabalik ng Radyo Negosyo, alamin natin. Nakita natin si Dennis, ang kanya word of mouth. Tapos ginawa niyang advertisement yung sarili niyang negosyo para balik-balikan. Yung ambience, binenta niya. Yung location, maganda. Ito naman si Alan, ang kanya yung after-sales service. Yes. Yun ang kanyang marketing strategy. Pag-aaralan pa po natin ang kanilang mga estratehiya, paano nila napapaunlad ang kanilang mga negosyo, at paano nila sasabihin hindi sila nagkamali sa kanilang desisyon na iwanan ang kanilang mga pagiging empleyado at lumaban at lumalago dito sa usapang negosyo. Oras sa mapagpayamang himpilan, nasaan ka man, 33 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Okay, so ang pinag-uusapan natin, nakakatuwa ito si Alan ng nangutang ng 80,000 para makapag-umpisa. Alan, paano ka naman nag-prepare? Itong batang ito, parating gising ito Alam, magkano na ba sales mo? Monthly? Monthly? Mapalo kami ng mga 1.2 million gross. Gross? 1.2 million. Kasi meron na kami Siyempre, branches. may gastos naman. May gastos. That's at gross. 1.2 million. Sabihin mo na lang, kunin mo na lang ang 10% dun. Kung 10% lang ang maiwan sa iyo. Di may 120,000. Pero yun, may branches kami. Kasi nag-franchise kami pina-franchise namin yung Bottomless Ink, provincial. So yung mga nakikinig sa atin, pwede rin palang magnegosyo dito. Mamaya malalaman ninyo kung ano phone number ng Bottomless Ink. Abangan nyo yung telepono nila kasi kung gusto nyo mag-franchise, yung mga nakikinig sa probinsya, yung mga OFWs natin, na ang mga anak naghahanap ng trabaho dito. At kung ano nung pinaggagawa, baka merong negosyo kayong pwedeng irigalo sa kanila. Ito na yun. Ito naman si Alan. Saan ka naman nagsimula, Alan? Sa bahay. Sa bahay. Kita mo. Pinakamurang renta. Sa bahay. Walang renta. Tapos ang ginawa ko, para magkaroon ako ng... Kasi kailangan sa negosyo, meron kang parating repeat sales, diba? Nag-promote ako, pumunta ako sa mga kumpanya. Ako nag-present, ako lahat. Siyempre, salesman binigyan ko sila ng I'm the best salesman doon sa business. So, hanggang sa nakakuha ko ng isang kliyente, tapos monthly yan, meron na yan, order sa ink. Tapos, second kliyente ko na naman, yung puro companies muna. Dumating ba sa point na parang ayoko na? Oo naman. Dumating sa point kasi yung nag-startup talaga kami, halos yung kinikita nung business, halos pang sahod lang ng empleyado yun. Wala pa ako dun. Tapos negative pa. Kita mo. Pero, ilang buwan tumakbo na ganyan yan? Siguro mga 6 months. Ganon? 6 months. At kung mahina-hina dibdib mo, ayawan na. Balik na lang ako, mag-medrep na ako ulit. Pero sabi ko, yung laban na to, nandito na ako Yun, ang maganda doon. Sige, tinuloy na namin. Ikaw 6 months, mas matagal yung agony mo na negative. Ayun ba yung panahon na yun, may asawa at anak ka na? Meron na. Ay naku, talagang napakabigo. Si Mrs. na nagtrabaho, nag-employed pa siya So parang tapos may dalawa ka ng baby. Yes, barely lang kami surviving. Hanggang sa nabigyan kami ng break ng mga companies nga. Yung first company ko na na-shoot, yun ang nagbigay sa amin ng break. Yan, anong lesson mga giliw naming listeners? Quitting
is a permanent solution to a temporary problem. Pag ikaw nag-quit, abay permanente yun. Yung problema, hindi naman permanente yun Temporary lang yung problema. Ngayon, quitting is a permanent solution to a temporary problem. Hindi nila ginawa yon. Yan ang dahilan kung bakit nagpapatuloy na lumago ang kanilang negosyo. Kung sila ba nag-quit, guess natin siya dito? Hindi. Magbabalik po ang Radyo Negosyo sa pagbabalik. Sabi nila, gusto na nilang bumigay. Ayawan na. Pero nagpatuloy sila. Tanungin natin, sila ba ay dadaan pa uli sa landas na yan sa tingin nila? Tatanungin natin sa pagbabalik, inaasahan pa ba nila na sila ay babalik dun sa landas na ayawan na ito? At the point ng kanilang negosyo, 3 years after ng negosyo ni Alan at 1 year after ng negosyo ni Dennis na tila naman nagpapakita ng magandang senyales. Pero ang tanong, inaasahan ba nilang babalik pa sila sa kanilang pinanggalingan na yun? Sandali lang po. Ayan, paano mag-franchise nitong Bottomless Ink system? Anong number tatawagan nila? Pwede nga akong tawagin sa 413-7693 at saka sa 749-3445. Or para madali, visit na lang nila yung website namin sa www.bottomlessink.com. Bottomlessink.com, one word yung lang po yan. Yung mga internet cafe na wala pang bottomless ink, yun ang mga nakikinabang dyan. 95% na matitipid nila sa tinta. Ayan. Sus, grabe. Ayan, halos libre na. Oo. At magkano ang kailangan dito? Ang franchise fee namin is only 45,000. Tapos ang inclusion nun, kasama na sila sa website, for referral system, may protection sa isang, let's say, area or city. May territorial rights. Yes, so. That's good. Hindi kami tatawag po kayo. 749-3445 or 413-7695 or 7693 po. 7693 www.bottomlessink.com. Ay, kita nyo po ang ating mga guest ngayon Isang nagbenta ng kotse para makapag-umpisa ng negosyo, isang nangutang ng 80,000. Ang tanong, Alan, kung bibiling ko ng 1 milyon yung negosyo mo ngayon, bebenta mo? Kulang yun. Kulang yun. O Dennis, palitan ko ng Pajero yung mo ngayon, yung negosyo mo ngayon. No deal. No deal. Kita nyo po ang mga sagot. Paano sila nag-umpisa? Maliit din. Kumpleto ba sila nag-umpisa? Hindi din. Alam ba nila ang kanilang pinag-umpisahan? Hindi din. Anong ginawa nila? Nagdesisyong magnegosyo. Kayo, nagdesisyon na po ba kayo? Kung hindi pa, abay kailan? Yan, hindi po yan si Santa Claus. Hindi po si Santa Claus. Yan po si Marlo Sanchez na nangungutya sa inyong kawalan ng negosyo at pananatili sa kahirapang kayo ang gumagawa. Dahil ang pag-unlad ay isang desisyon. It's a choice. Yan ay it's a choice. And one of the best choices is to be in business. Because it's fun to be in business. Business is business. Ayan nasa na yun? Meron sana ako i-play. Ayan. 2007 CMMA Best Business Program. Radyo Negosyo. Ayan, maraming salamat po. Ulitin namin pasasalamat sa Catholic Mass Media Awards para sa pang-apat nating trophy. Best Business Program or Feature, Radyo Negosyo ng DZMM Radio Patrol sa East 30. Okay po. At syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa pagtitiwala at pakikinig at pagbibigay sa amin ng pagkakataong bigyan kayo ng inspirasyon tuwing Sabado. Ito pa rin po ang suki ninyong programang laging sumisigaw na maunlad ka, Filipino! Mayaman ka, Pilipinas! Ito po si Carl Balita. At si Marlo Sanchez. Hanggang sa susunod na Sabado dito sa Radyo Negosyo.